Jesus. Buksan ang iyong mga mata. Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan, bumapit ka, bumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah, Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus.
ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo ang bawat tao, nakangiti sa'yo ang bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Good morning, Jesus! Yan, magandang umaga po mga kapatid. Ito ang unang Sabado ng buwan ng Disyembre. Kaya kapag pumapasok na ang buwan ng Disyembre, ano po ang ating maalala mga kapatid? Share a home. Yeah, share a home ba? Hindi. Hindi pala. Ayan, araw ng pagsilang ni Kristo. Yan po buong mundo'y ipinagdiriwang, no? Amen. Ang araw ng Kapaskuhan. At ngayon pong umaga, mga kapatid, kasama natin ang aming mga kamanggagawa, ang ating mga manggagawa mula po sa Calo at Mendez.
At kasama ko rin po ngayon si Pastor Romy Cabral. Ayan, kaway naman dyan, Pastor Good Romy. morning, Jesus. Ayan, narito rin po si Minister Ariel. Ayan, bati ka naman. Good morning, Jesus. Good morning po, mga kapatid. Hallelujah. Merry Christmas. Minister Mario. Good morning, Jesus. Hi po mga kapatid. Merry Christmas. Batiin niyo yung mga taga-Kalo. Binabati ko po ang lahat ng mga outreaches namin sa Kalo, sa Laurel. Kumusta na po kayo at ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa sa mga pagkakataong ito. Kumusta na po kayo mga kapatid? Merry Christmas po. Amen. Yung ating bagong manggagawa, Brother Christian, bati ka naman sa kanila. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang ating mga kapatiran sa Carlo Mendez at yung mga outreaches namin na napupuntahan sa Masalisi, Masalisi, Payapa, Talisay, Kalaka. Good morning po sa inyong lahat at Merry Christmas in advance po sa inyong lahat. Amen. At ngayon po, ang nagbabalik, yan, si Brother Jess Mahinay. Yan, Mahinay po siya, mga kapatid. Good morning, Jesus. Merry Christmas po. Marami pong salamat at ako po'y nakabalik na at binabati ko po kayong lahat, mga kapatid. Nawa sumainyo ang pagpapala at pagpapala ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At sumayo rin, kapatid. Yan, purihin ang ating Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y mananalangin para sa opening prayer. Tawagin ko po si Minister Ariel. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa malayang oras na muli mong ipinagkaloob sa amin upang po kami ay magamit sa umagang ito upang maipahayag, upang papurihan ka, pasalamatan sa iyong kabutihan. At salamat po sapagkat patuloy ang pag-iingat na ipinagkakaloob mo sa amin, sa aming lahat. At tunay po, Lord, na palagi naming nararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan, ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya po sa gagawin po naming pagtitipong ito, tanging pangalang Hesukristo lamang ang mapararangalan at wala ng iba. Gamitin niyo po kami at dalangin po namin na ang ibabahagi namin na iyong salita, mga awitin ay magiging panuntunan ng buhay namin upang makapaglingkod kami sa iyo ng may kagalakan. Kaya manguna po kayo at kaming lahat ay handang magpagamit sa iyong banal na kalooban. Ang lahat pong ito ay hinihiling namin na may papuri at pasasalamat sa katamis-tamisan mong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, mga kapatid, dahil po ngayon ay papalapit na ang Kapaskuhan, maaring merong mga tao na magtanong po sa atin, kapag tayo tinanong, ano nga ba para sa atin ang Pasko? No? Iba-iba po tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng sagot. Naalala ko nga yung awitin ni Minister Ed. Di ba meron siyang awitin, Pasko'y dumarating, ngunit karamihay di pinapansin pagkat sa kanilang isip. Ito'y sa mga bata lamang, magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. So ang iba, pag sinabing Pasko, Pasko lang pag merong bago. Bagong sapatos, bagong damit, maraming pagkain sa mesa. So yun po sa kanila ang Pasko. Pero pag walang bago, hindi na Pasko. Pero ngayon po, papakinggan po natin ano ba ang tunay na mensahe ng Pasko. Yan. Tatawagin ko po si Pastor Romy para ihayag po sa atin ang mensahe ng Kapaskuhan. Yan. Pastor Romy. Ayan, magandang umaga po muli. Good morning, Jesus. Sa lahat ng nakikinig, nanonood ng segment na ito, sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang message po ng Kapaskuhan ay isang salita lang, pag-ibig. Katulad nitong ating ginagawa, awit ng pag-ibig. Nakapaloob po sa salitang pag-ibig, ang layunin, ang hangarin
na maparating sa lahat ng tao ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Doon po sa Isaiah 9:6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya po'y pumarito para tayo ay pamahalaan. Kasi nga po hindi kaya ng taong pamahalaan ang kanyang sarili, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buhay. Ang pagparito niya, lais niya na i-govern, pamahalaan ang mundo, ang tao, sangkatauhan. Dahil nga po, ang tao ay walang magagawa kung wala si Kristo sa buhay natin. Ang layunin ng pagparito niya, pamahalaan tayo. Hayaan natin ang Diyos ang mamahala sa buhay natin para mapaganda ang ating kinabukasan. Siya po ang kahanga-hanga tagapayo. Pag tayo may mga suliranin, huwag kung saan-saan tayo pumupunta. Lalapit tayo kay Kristo. Siya ang wonderful counselor. At siya rin po ang makapangyarihan Diyos, creator of heaven and earth, in all. Lahat ng yan, ang Diyos ang lumikha. Siya rin ang ating walang hanggang Ama. Eternal Father. Provider. Protector. Kaya sa pagparito niya, siya magpo-provide ng lahat nating pangangailangan. Amen. Siya magpo-protekta saan man tayo pumaron upang maitiyak, maisigurado kaligtasan natin. Yun ang layunin niya sa kanyang pagparito. At ang kahulihan po, prinsipe ng kapayapaan. Kasi nga po walang kapayapaan ang buong mundo. Kaguluhan, away-away, pagkakagalit, talo-talo, walang kapayapaan. Kaya sa kanyang pagparito, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya sa inyo lahat na naririto ngayon, nakikinig, nanonood ng segment na ito. Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay binibigay namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So habang tayo po'y nakikinig, tunay po mga kapatid na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam niyo mga kapatid, ito pong ating mga kasama ngayon, itong ating mga mapapakinggan, tunay po na ang pag-ibig ng Diyos ay kanilang naranasan. Kaya Pastor Romy, simulan na natin yung mga nakaranas ng pag-ibig. Unahin natin na ang Panginoon, no? Nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Unahin natin yung nasa likuran natin na ito bagong manggagawa ng ating Panginoon. Tinetrain ni Pastor Romy ngayon to, si Brother Christian. Yan, Brother Christian, kaway muna dyan. Yan. So si Brother Christian, Christian Reyes po pala siya. Christian Reyes. Yan. At ikaw ba Brother Christian ay single? Single. Yan, single po siya mga kapatid. Oh. Pwede bang magtanong sa iyo, brother? Pwede. Ayun, okay. So pwede po palang magtanong. Oh. Wala po palang bawal kay Brother Christian. Pastor Romy, meron ka bang gustong itanong kay Brother Christian? Brother Christian Reyes. Yan. Yes po. Paano ka ba napasama dito? Sino nag-udyok ng gaya at ikaw ay mapasama sa grupong ito ng Kompi? At ano ang mga naranasan mo? Ano-ano nangyari sa buhay mo nang ikay mapasama? At saan ka nang galing? Ano kalagayan mo nang wala ka pa dito? Sige nga po, Brother Christian Reyes, magpaliwanag ka. Parang ano Ang to dami niyan, sunod-sunod Brother, natandaan kaya ni Brother Christian yung mga tanong? Bago po ako mag-sharing, may binigay po sa akin ni Lord sa Word of God dito sa
Jeremiah 29, verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ang mga planong hindi inyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan puno-puno ng pag-asa. Nagpupuri ako, nagpapasalamat po kay Lord at isang napakalaking pribileyo na napasama ako dito sa Kompi and dito na rin po sa awit ng pag-ibig. Nagpupuri ako, nagpapasalamat kay Lord sa kabutihan na ginawa sa buhay ko na yung buhay na ibinigay nung wala pa ako kay Lord, sobra ako na patuloy niya akong binago at dati manginom ako. So ngayon, nung mapasama ako kay Lord, unti-unti niyang inalis sa akin and siguro sabi ko nga nung wala pa ako kay Lord at saka nung hindi pa ako nakakarinig ng Word of God, sabi ko, napakalaking kakulangan nung wala sa akin buhay si Lord. Kaya ngayon, unti-unti ako bumalik sa Lord at noon nga dumating ang point na mag-agaw buhay ako, numa-aksidente ako, at ngayon bumalik ang sakit ko na epilepsy. Thank you Lord sa kagalingan na pinagkaloob niya sa akin at ayun, kaya thank you Lord at papurit ibinabalik ko kay Lord at ngayon nga sabi ko nga habang may buhay ako maglilingkod ako kay Lord kaya thank you Lord sa pribileyo na ibinigay niya sa akin upang may pagpatuloy ko yung buhay na wala sa akin dati. Kaya sana nagpe-pray ko din yung buong family ko na madala ko rin sila sa gawain. Kaya papurit pasasalamat ibinabalik ko kay Lord. Yan. Brother Christian, Christian Reyes. May nagsama ba sa iyo dito sa gawain o paano ka napunta? Paano nga ba ako napunta? Hindi ko alam, brother. Pakishare mo naman sa amin. one time nung mag-attend yung nanay ko, wala din naman akong gagawin sa bahay. Sa pulong maka-attend ako, nakarinig ng Word of God, yun nga, sobrang binago ng Lord yung nung makapakinig ako sa salita niya, Diyos. Dati, yung parang may nabanggit ka, Pastor Romy, yung tungkol sa sakit niya. Dati siya may karamdaman, may epileptic. At ayos siyang payagan ng kanyang nanay na makalayo, mag-aalis ng bahay dahil baka umatake ang kanyang epileptic. Alam niyo po ba yung epileptic nawawala ng malay tao, hinihimatay. Nangingisay, hinihimatay. At kaya yung kanyang nanay ay laging nag-aalala. Pero mula nang siya makasama at halos tumigil na sa center ng Kalo, ay hindi na halos. Minsan na lang nangyari na siya hinimatay. At ang kanyang ama kasi matagal ko nang kasama dito sa Kompi, sa Tagaytay, si Itoy. Original na member ng ating community sa Tagaytay, tauhan na Queen Store. At siya laging umaattend ng mga Bible study, ng mga fellowship, namatay. At na naging bunga, ito na si Christian Reyes at sa kanyang nanay, Cherry Reyes, ang pamilya niya. Ayan ang naganap sa buhay ni Christian Reyes. Yan. Sa DRC yun di ba, Pastor? Sa DRC? DRC, tama. Kaya si Brother Christian, talagang Christian po. No? Sa pangalan pa lang, Christian na. Yan. Yan. So purihin ang ating Panginoon at yun nga po katulad nung ibinahagi ng ating kapatid kung paano siya napunta sa ganitong gawain at meron pa siyang life verse, no? Jeremiah
29:11. Pastor Romy, ano bang masasabi mo diyan sa Jeremiah 29:11? Pag yan ang naging message natin, ibig sabihin, ang Diyos ang nakakaalam ng ating future. Kasi ang tao maraming plano sa buhay. Plano, ambisyon, desire, pangarap sa buhay. Pero hanggat hindi natin inilalagay sa ating Panginoon Diyos ang ating mga plano, katulad na sabi niya sa Proverbs 3, 5, and 6, huwag kayong mananangan sa sariling niyong karunungan, sangguniin ninyo ang Diyos sa lahat niyong balak at lakad at bibigyan kanya ng tagumpay. Kaya ang Jeremiah ay nagsasabing, hayaan natin ang Diyos sa magplano. Meron siyang magandang plano sa buhay natin. Amen. Ayan. So yan po ang patutuon ni Brother Christian Reyes. Na ilang taon ka na, Brother Christian? Ilang taon ka na ngayon? 31. At ilang taon ka na kay Lord? Ilang years ka na kay Lord? Yung mic mo, brother. 7 years. 7 years na pala. Yan, thank you, Lord. At siya po ay single. Yan, single. Yan, purihin ang ating Panginoon. At ngayon naman po, itong ating isang kamanggagawa na si Brother Minister Mario, patuloy niya pong nararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo, ngayon po, siya po ay, ano bang masasabi natin dyan? Hindi naman sinusubok, no? Siya po ngayon doon sa kanyang health. Dumadaan siya sa, ano ba yan? Pagsubok ba yan? Ayan. So, yung kanyang health ngayon, pero hindi po pala, hindi hadlang yung kalusugan o karamdaman para hindi magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At hayaan po nating marinig yung patutuon ng ating kapatid na si Minister Mario. Thank you, Lord. Good morning, Jesus, at good morning po sa lahat ng mga nakikinig dito at nanonood. Good morning po sa aking mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa akin nga po, nabanggit kanina ay yung aking kalusugan. Malakas naman po ang aking katawan. Ibig sabihin, lahat po malakas. Kaya lang po, minsan ay dumaraan ng, minsan ay lumalabo ang mata. Pero thank you Lord po. At alam ko na hindi po yan nagiging hadlang para sa aking paglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy na pagpunta sa mga prayer meeting, sa Kalaka at kung saan-saan sa Laurel. So salamat kay Lord dahil na hindi naman kami pinababayaan ng ating Panginoon. Glory to God po at minsan lang po dumarating yung malabo. Nakakapag-drive naman po ako ng 4 wheels, nakapag-drive naman po ako ng motor. At meron nga lang pong araw na talagang sabi nga po ay hindi pagsubok. Kumbaga, dinidisiplina ng ating Panginoon sapagkat kuminsan ay bawal, ay nakakain pa rin. Di ba? So, thank you Lord. Yung po ay pagtutuwid lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po, patuloy ko pong nadaram ang pag-ibig ng Diyos at yung pag-iingat niya sa amin, sa aking buong pamilya, at gayon din po yung, hindi po ako nawawala ng pag-asa na lubusang lilinaw na muli ang aking mata. Dahil sinabihan ako ng doktor na hindi na makakakita, kahit upirahin, wala nang kapag-asa. Pero nakakakita po ako. Amen. Thank you Lord po. Yun po ang lagi kong inaasahan. At sabi nga sa 1 Peter 5 verse 7, ipagkatiwala natin kay Lord ang ating mga kabalisahan. Kaya binibigay ko po kay Lord ang lahat at patuloy po, go para sa gawain, sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ilan po to, brother? Yan, thank you Lord. At syempre, aawit po si Minister Mario.
Meron po siyang paboritong awitin na awitin ba yan ng mame? Yan, awitin po ng Mami Ligaya. Yan, pakinggan po natin ang awitin ng ating kapatid na si Minister Mario. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko alay sa iyo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, sa iyo lamang. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko alay sa iyo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, sa iyo lamang. Di kayang bigkasin, kulang ang salita. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, sa iyo lamang. Pag-asa ko sa iyo lamang. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo, ang isa palang pag-asa ng isang minister, Mario, ang Panginoon. Kaya sa kabila nung kanyang sitwasyon, nung kanyang kalagayan, no, nakakapagpatuloy, mga kapatid, sa paglilingkod kay Lord. Kasi ang pag-asa niya ay sa Panginoon. Tayo rin po, mga kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, ano mang sitwasyon mo, ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Ang lagi nga pong sinasabi, may pag-asa kay Jesus. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. At ngayon po, dako naman tayo sa isa nating kapatid na ito po'y manggagawa ng ating Panginoon. Medyo nawalay, pero kapag tinawag talaga ng Panginoon, ibabalik at ibabalik ni Lord. Meron niyang awitin, babalik ka rin. Naalala ko yung Minister Jeff, yung sabi ni Tatay Pidyo nung araw. Tatay Pidyo, ano yan eh, ano mo yan, Pastor Romy? Bayaw. Bayaw ni Pastor Romy. Bayaw, yan. Tatay ni Sister Sally. Mike, Pastor Romy, Mike. Ayan. Tatay ni Sister Sally Bayo, Yan. asawa ng kapatid kong panganay. Dating manggagawa rin natin yan sa Congress. worker sila. Meron siyang kasabihan nung araw. Sabi niya, magkalayuman ang magkasuyong ibon, pilit magbabalik pagdating ng hapon. Ayan. Alam niyo yung ating kamanggagawa, dati anong tawag sa'yo, brother? Noong wala ka kay Lord, anong tawag? Marami. Yan, Merry Christmas nga po pala sa inyong lahat. Thank you, Lord. Good morning po. Marami po, nung ako po'y wala pa sa Panginoon, talagang isa sa pinakamagulo sa Tagaytay. At salamat sa Panginoon dahil kung hindi ho sa salita ng Panginoon, wala ho talaga ako rito. At salamat din po sa Panginoon at pangalawang beses ko pong nakatayo ngayon sa inyo. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon.
At ako po uli nagpapasalamat kasi nung kagaya po ng sinabi ko nung mga nakaraan, ako po ay nawalay nga po sa paglilingkod lang po. Pero sa pag-attend naman po, regular naman. Kaya lang, hindi ko po nasisik yung gawain ng Panginoon. Mas inuuna ko po yung pangsarili ko po sa anak ko. Hanggang salamat sa Panginoon, dumating nga po yung pandemic po at yun po ang ginamit para muli pong baguhin ang aking isip po para muling maglingkod po sa Panginoon. At ang aki pong aawitin, ang pamagat nga po nito. Pero bago ka umawit, Brother Jess, yan. Ano ba yung word mo munang natanggap bago ka, ba't na isipan mo o ano yung nag-push sa'yo para muling bumalik? Kasi parang medyo matagal kang nawala ano? Pero sabi mo nga, hindi naman nawala lang sa paglilingkod, pero kay Lord hindi. Kasi pag nandoon ka sa Tagaytay, nagtitinda ka ng ano yung tinitinda mo, brother? Mga sapatos. Sapatos, ukay-ukay, ano? Yes po. Pero magaganda pa. Tama lang. Tapos yung iba, pag kami mga anniversary, anong ginagawa mo? Pinamimigay po. Pinabibigay. Pag nabalitaan niya, may anniversary sa Kalo. Di ba? Sako-sako yun. Apat na sako. Limang Lima. sako, mga ganyan. Yeah. Tapos nakalatag na yun doon sa harapan, no? Worship Pili center. na, walang bayad, libre, di ba? Wala yun. Yan. Tapos, dinadaanan ka namin doon ng mga manggagawa. Ano ba yung, meron ka bang word bago bumalik dito Sa mga ngaral, 5. Sabi po roon, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Mangangako ka pagkatapos babawiin mo. Sabi po doon, galit na galit ang Diyos. Hindi po tayo pagpapalain ng Diyos kung mangangako tayo ng hindi natin tutuparin. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil yung Word of God, marami pong Word of God akong kabisado. At salamat sa Panginoon, dala-dala ko pa rin yun sa Psalms 119 verse 11. Ang banal mong kautusan, sa puso ko iingatan upang huwag magkasala sa iyo kailanman. Bagamat ako po'y nawalay sa gawain, pero salamat sa Panginoon dahil yung Word of God nauna pa rin po sa aking puso. Kaya ako po ngayon sa awa at grasya ng Panginoon, nakatayo pa rin po dito sa inyo. Thank you, Lord God. Amen. Brother Jess, meron lang isang tanong. Sa katulad mong nawalay kay Lord, pero nanumbalik, mahirap ba sa isang tao na yung nawalay kay Lord na makabalik muli? Ayan. Mahirap ba para sa isang tao? Mahirap po talaga. Kasi pag kilala mo kasi ang sarili mo, pag tinawag ka talaga. Gusto ng espiritu ko na maglingkod, kaya lang yung laman, umiiral pa rin sa akin yung mga pangangailangan ng aking anak. Mga pangangailangan sa akin, kaya bagamat nagkakapera, hindi naman ganoon kadami ang pera po, tama lang. Pero yung pera na yon minsan nagiging daan pa para lalo kang mapawalay kay Lord. At salamat sa Panginoon at hindi talaga niya ako pinabayaan na magkaroon ng maraming pera kasi kilala ko po ang sarili ko kapag dumami talaga ang pera, ang dami pong mga kasalanan. At salamat sa Panginoon, yung binigay sa akin ng Diyos, tama lang po sa aking kaisa-isa pong anak na nag-aaral po. Thank you, Lord God. At yung anak mo, Brother Jess, ay ano ngayon? Ano ba sa school siya? Sa Adamson lang po. At tama naman po yung kanyang at saka nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil isa po yun sa blessing po na kapag ginawa mo talaga bagamat hindi ka tapat sa paglilingkod sa Panginoon, kapag ginawa mo pa rin yung gusto ng Diyos para sa iyo, ang blessing talaga ng Panginoon, doon mapupunta sa ating mga mahal sa buhay. At salamat po sa Panginoon dahil yung anak ko po,
talagang pagdating ho sa pag-aaral, hindi ko po ipinagmamalaki ang kanyang mga grado po, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa kanya para gumanda po ang kanyang grado po sa school. At nung nakaraan nga po, alam ko po, ipahintulot ito ng Diyos na makapasa po siya sa Ateneo po. Thank you, Wow, Lord God. hallelujah. Pero ngayon po, nasa Adamson po siya. Amen. Nag-aaral po. Blessed na Si blessed Lord po pa lang. ang nagbibigay noon. Anak Thank mo, you, Lord Brother Jess. Ang nanay ng iyong anak ay si Sister Nida, no? Opo. Nakapatid ni Sister Venus Balanggit. Ayan, salamat kay Lord. Asawa ni Brother Minister Dodi. Bati mo. Ah, binabati ko nga pala yung aking bayaw, yung aking pong asawa. Ayan. Kaway naman dyan, brother. Yun. Thank you, Lord. At sa mga kamag-anak ko rin po, mga kapatiran ko, sa mga Bisaya po, maayong Pasko sa inyong tanan. Yan. Amen. Yan po si Brother Jess. At siya po'y aawit. Pero bago siya umawit, Pastor Romy, gusto mo na umawit? May Okay konti. lang, Ayan, okay. Hindi, Pastor Romy, kasi may mga tinawag talaga no? Kaya lang, syempre, katulad nung sharing ni Brother Jess, may mga pangangailangan tayo na minsan doon tayo natutuon. Kaya minsan yung ating calling, na iisang tabi natin at binibigyan natin ng pansin yung pangangailangang pisikal. So, ngayon, Pastor Romy, ano ba yung pwede mong maipayo sa mga ganyang, dumadaan sa ganyang sitwasyon? Ang pagtawag ng Diyos o calling, ito'y tinatawag na irrevocable. Pag tinawag ka. Kahit anong mangyari, tinawag ka. At hindi ka na pwede talagang lumayo. Pag lumayo ka, magkakaroon ka ng maraming problema Sa Psalm 16 verse 4, silang tumalikod na Diyos, solerni, abot-abot. Sa pagsamba nila'y hindi ako lalako. Kaya wag na tayo maghintay na kung ano-ano pang maganap sa buhay natin bago tayo magbalik loob sa Diyos. Sapagat talagang wala pong mangyayari sa buhay natin, lalo na sa mga kapatirang may tinawag o naglilingkod na, nagsaserve na, ang ayaw ng Diyos pabago-bago ng isip. Sabi niya, ang taong pabago-bago ng isip, hindi tatanggap ng anumang pagpapala mula sa Kanya. Amen. Kaya stick, magpakalalaki Yun. sa pagtawag ng Diyos. Ano mang pagsubok, problemang daanan, normal yan. Kahit na wala ka dito sa gawain, magkakaproblema ka, naririto ka, magkakaproblema ka, kaya lang kaibahan po. Napakagaang dalahin ng problema kapag nakilord ka dahil kasama natin ang Diyos na bumubuhat. Kaya ano sabi sa Matthew 11:28, Brother Ariel? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ayun, lalapit ka agad. Pag nakakaranas ng kung ano-ano, lapit ka agad. Pag meron kang alam mo naman pag nagkasala ka, all-knowing God si Lord Omniscience. Alam niya lahat. Humingi na kagad tayo ng tawad. At pag humingi ng tawad, turn away from your sin. Huwag mo nang balik-balikan pa. At talagang daranas ka ng matindi. Hindi parusa. Disiplina. Para bumalik tayo sa kalooban ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen. So, pagka lalaki ang tinawag, magpakalalaki. Pag babae, magpakababae. Magpakababae. Yan. Yung makapaglingkod ka kasi, Minister Jeff, Pastor Romy kay Lord, ay grasya. Awat Grasya lang grasya ni talaga Lord. na makapaglingkod tayo. Kaya kapag tumalikod ka sa paglilingkod, disgrasya. Ang naghihintay, Tsaka ang highest calling, yung paglilingkod kay Lord. Wala nang hihigit pa dyan. Pinaglilingkuran mo, creator ng heaven and earth. King of kings. King of kings, Lord, Lord of of lords. lords. Kaya si Brother Jess, na nawalay pero binalik ng Panginoon. Si Lord din ang nagbalik. Ngayon ay nakikita na natin muli siya sa mga fellowship, sa mga prayer meeting, sumasama na rin sa mga outreaches. At nagla-live pa, mga kapatid, Kaya purihin ang ating Panginoon. At ngayon po siya mag-aalay ng awitin para sa Panginoon. Ang awitin niya, maglilingkod
muli sa iyo. Yan, okay. Maglilingkod Panginoon. muli ako sa iyo, no? Panginoong Jesus. Yan, okay. Pakinggan po natin, mga kapatid, si Brother Jess. Mahinay. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon Jesus. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon Jesus. Ngayon at kailanman kita'y paglilingkuran hanggang sa dulo na walang hanggan. Walang hanggan. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon Jesus. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon Jesus. Ngayon at kailanman kita'y paglilingkuran hanggang sa dulo na walang hanggan. Walang hanggan. Mahal kita, Panginoon, ang buhay ko iaalay sa'yo. Maglilingkod ako, maglilingkod ako, maglilingkod ako sa'yo, Jesus. Ang puso't kaluluwa ko at bawat dugong na nanalaitay sa katawan ko, iaalay sa'yo. Hindi magbabago pag-ibig ko sa'yo, O Kristo. Mahal kita, Panginoon, ang buhay ko iaalay sa'yo. Maglilingkod ako, maglilingkod ako, maglilingkod ako sa'yo, Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Jesus. Amen. Ang taas nun, Brother Jess. Yan, purihin ang ating Panginoon. Alam ngayon, sa Luke, na, di ba, kapag mayroong nagbalik loob na isang makasalanan, libu-libong mga anghel ang nagagalak sa kalangitan. Kaya mga kapatid, lahat pong na nakikinig, kung hindi pa kayo nakakapagpasya na maglingkod at bumalik kay Lord, magpasya na po tayo mga kapatid. Today is the day to be saved. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Ngayon na po, pasyahan na po natin na tayo'y maglilingkod sa Panginoon. At napakasarap namang maglingkod sa Panginoon. Agree ba kayo dyan mga kapatid? Amen. Masarap bang maglingkod kay Lord? Amen. Sabihin niyo na, parang hindi naman. Masarap ba maglingkod kay Lord? Amen. Wala palang mic, kaya hindi marinig. Ayan. Purihin ang ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid, break muna tayo. At meron tayong mga kapatiran na ngayon po ay nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. At babatiin po natin sila. And happy birthday po sa mga may birthday ngayong araw na ito. Happy birthday po. Happy birthday po. Sister Jam, pasok!
Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and save you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Yo your day! Amen. Purihin ang ating Panginoon at tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. Meron pong isang awitin na ito pong awiting to ay binigay sa akin ni Lord. Itong awiting pamasko na ang title nito, Si Jesus ang Pasko. Awitin po natin naming mga magkakasama itong awiting to. Kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko, ibinigay na regalo sa mga tao. Kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Pagbibigayan, pagmamahalan, ang hatid nito. Kapayapaan, kagalakan, ang hatid nito. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Nagbabadya na Pasko'y darating. Nagbabadya na Pasko ay Hindi po natin kayang pigilan yan, mga kapatid. Tiyak na ang Pasko ay darating. Yan, purihin ang Diyos. At ngayon po, kasama natin dito si Minister Ariel. Amen. Thank Ito you, po Lord. yung aking kapatid. At kapatid niya rin po ako, mga kapatid. Pero kuya ko po siya. Amen. Sabi ng iba, mas matanda raw akong tingnan. Pero para namang hindi. Yan. Pero okay na po yun. Kahit matanda o bata, okay lang po yun, mga kapatid.
Brother Ariel, bati ka naman at share kang konti. Tapos meron kang awitin, di ba? Amen. Ayan, purihin ng Thank Diyos. you, Minister Jeff. Good morning po muli sa ating lahat. At salamat sa Panginoon sapagkat tatlong sunod-sunod po ito na kami po ay ginagamit ni Lord dito sa awit ng pag-ibig. Pag-ibig. Ayan. So, binabati ko po ang aking sister wife, Sister Tess, at ang aking mga anak. Ganon din po sa ating mga prayer meetings dyan sa lugar ng Mendez, ng Kalo, ng Kailaway, sa Humayingan, sa Tumalim. Yan. So sila po Batiin ay mo na rin, North, East, West, South. Yan, North, East, West, South. Ang San Juan, yan, ang Tarlac, ang Paniki, Kapas, lahat-lahat po sa inyo, sa Baguio, sa Pangasinan, San Fabian. Yan. Merry Christmas, sabihin mo sa kanila. Merry Christmas Yan, po. okay. Merry Christmas. Yan. Sa ating lahat. Purihin ang Diyos. So, kanina lang habang nag-share Minister Jeff, Pastor Romy, si Brother Christian, naalala ko lang, natuwa ako. Kasi tayo ay bunga ng pagdidisciple ni Pastor Romy. Diba? So, glory to God. At siguro, ang dami ng mga pang-ilan na, si Brother Christian Reyes. Na single. Na single. Ayan, para yung kapatid ni ni Christine Reyes. 'Di ba? Pag sinabi mo yung artista ngayon, laging kasama ang apelyido. Yeah. Si Brother Christian Reyes, Yes. ganun din. Ayan. So, thank you Lord sapagkat ginamit po si Pastor Romy sa aming lahat na i-share nga namin dati na sa kanya pong pagdidisciple, ang hindi niya lang ipinahiram sa amin ay ang kanyang underwear at saka ang kanyang toothbrush. Pero lahat po, ang kanyang pera, sapatos, damit, ay hindi niya po ipinagdamot para gamitin namin sa paglilingkod kay Lord. At ito po ay naging daan para isang dahilan o isang ginamit ng Diyos para po kami ay magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. At hindi po nasayang, di ba, Minister Jeff? Amen. Hindi. Kasi nung araw, pag babalikan ko po yung buhay namin, yung family namin, siguro kahit isang bisikletang segunda mano, hindi kayang makabili. Dahil hindi mo uunahin ang ganong bagay sa ilalagay sa iyong sikmura. Pero glory to God, dahil po sa salita ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagpapala ng Diyos, yung hindi mo, sabi nga ng kanyang salita, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga ang mga pagpapalang inihahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Kaya salamat kay Lord. At alam ko na tayo pong lahat, mga kapatid, magpatuloy tayo. 1 Corinthians 15:58. Nothing we do in the Lord's service is ever useless. Amen. Meron kang awitin, Minister Ariel. Oo, ito Itong awitin mong yan, ikaw po, binigay sa'yo ni Lord, brother, ano? Nung pandemic. Nung pandemic po, ito po ang nasa likod po ng awiting ito ay, di ba, nakaranas tayo noon na kinakailangan. Distansya, bawal ang dikit-dikit, at maraming hamon ng buhay ang tayong pinagdaanan. Pero ngayon, glory to God, bumalik na po tayo sa dati. Almost 100% na. Amen. Diba? So, salamat talaga sa ating Panginoong Hesus. At ito pong awiting ito ay isang ipinagkaloob sa akin ng ating Anong Panginoon. title, brother? Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Yan, si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pakinggan po natin si Minister Ariel sa kanyang awitin.
ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisili, puso ay aawi, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya ginawad sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Ang unos at maging ang luhay, patuloy ang nagos, di kayang buwagin, di kayang gabihin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit man paglagin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawad sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay ipagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawad sa akin at sa'yo. Kaya't wag na malulumbay, ang Pasko ay ipagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Minister Ariel, si Kristo ang dahilan ng Pasko. Yan po mga kapatid, si Kristo ang dahilan ng Pasko. At bago po tayo magtapos mga kapatid, papayag ba kayo na hindi natin maririnig ang boses ni Pastor Romy? Siyempre hindi. Kayo mga kapatid, gusto niyo po bang pakantahin natin si Pastor Romy?
Ayan, Amen. message po kayo, comment lang po kayo kung gusto niyo mong marinig, no? Message down below, yan. Purihin ang ating Thank you, Panginoon. Pastor Romy, meron ka bang bala dyan? Nakahanda ka ba? Kasi pakakantahin ka namin. Ayan. Sige. Mukhang kinakabahan na agad, Gusto mo, awit ka, Pastor Romy. Kasi itong awiting ito ay Nakahanda isa pala. sa pinamana ng mamiligaya sa akin. At isang commitment sa Diyos. Kasi nakapaloob sa message nito yung awitin to ng mamiligaya yata, no? Nakapaloob dito yung relasyon sa Diyos at ang kanyang lingkod. Amen. Ito po yung awiting ito. Amen. Namang ibang mahal, buksan man ang puso'y ikaw pa rin ang siyang laman. Hindi naman nagbabago, suriin mang mabuti kung may pagbabalat kayo. Ikaw pa rin ang siyang mahal, wala nang ibang paglalanan nito buhay. Mahal kita, Panginoon, pag-ibig ko'y sa'yo lamang magpakailanman. Ibang mahal, buksan man ang puso'y ikaw pa rin ang siyang laman. Hindi naman nagbabago, suriin mang mabuti kung may pagbabalat kayo. Ikaw pa rin ang siyang mahal, wala nang ibang paglalanan ito buhay. Mahal kita, Panginoon, pag-ibig ko'y sa'yo lamang magpakailanman. Mahal kita, Panginoon, pag-ibig ko'y sa'yo lamang Grabe naman. Yan, thank you, Lord. Nakakahinga ka pa ba, Pastor Romy? Okay. Binapractice niya. Brother Doc Bon, mukhang may humahamon sa'yo, Brother Doc. No, parang nagbaon to ng mahabang hininga. Yan. Minister Jeff, nung ako'y mag-worker, 1993, pinapractice na niya yan. mukhang nakuha na ngayon. Mahaba-haba pala. Pero Pinagtulog-tulugan na natin to. Tsaka mukhang merong matinding pinagdadaanan at pangangailangan si Pastor. Ayan. So, purihin ang ating Panginoon. Napakaganda, napakasaya ng araw na ito, mga kapatid. At alam ko, lahat po ng nakapakinig sa araw na ito ay na-bless. Tandaan po natin, ang sineselebrate natin ay Christmas. At ang Christmas, ang essence nito, ang diwa nito ay pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran, at kapayapaan. Kaya mga kapatid,
Tandaan natin, sabi nga sa mga awitin nating narinig, si Jesus ang dahilan kung bakit merong Pasko. Amen? Kaya hindi po yan sa bago, mga kapatid. Kaya wala kang bagong damit, bagong sapatos, wala kang maraming handa, i-celebrate mo yung Pasko para makaisa tayo sa pagdiriwang ng buong mundo na merong ipinanganak na isang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Bago po sa ating final song, tawagin ko po si Pastor Romy para sa closing prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dear Heavenly Father, Almighty God, in the most powerful name of your Son, Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, we thank you so much sa gabing ito, sa umagang ito, Panginoon, na nakasama ka namin. Naparangalan ka namin at napagpala mo ang lahat ng nakinig, saan man sila naroroon. Pakaingatan niyo po lahat sila, lahat kami. Lagi mo pong samahan kami sa buhay nito. Hayaan mo po sa buhay namin laging maibigay sa iyong pinakamataas sa papuri. Ikaw lamang ang maparangalan at wala ng ibang karapat-dapat tumanggap ng papuri, kundi ikaw lamang aming mahal na Diyos sa aming Panginoong Hesukristo. Ito po ay dalangin namin sa mo sa kabanal-banalan at katamis-tamisan mo pong pangalan sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang mangyayari ngayong Pasko, uulan ng biyaya sa Pasko. Hindi po natin. Uulan ng biyaya sa Pasko. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maligayang Pasko! God bless po mga kapatid. God bless po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.